Magandang hapon. So, ang presentasyon na to ay patungkol sa formalistiko or pang-anyo, isang pagdulog sa anyong pampanitikan. So, inihanda ni na Gaius Chester, Torres Jasmine, Candelario Melvinjan. So, ano ang uring pampanitikan? Ang panunuring pampanitikan ay isang malalim na pagsusuri at pagpapaliwanag sa mga akdang pampanitikan upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga ito. Sinusuri rito ang iba't ibang bahagi ng elemento, ideya, at mensahe ng isang akda. So, ano ang akdang pampanitikan? Ang akdang pampanitikan ay isang likhang sulat ng manunulat na nagpapahayag ng mga ideya, damdamin, karanasan at mensahe sa masining na paggamit ng wika. So, ang mga halimbawa na ito is maikling kwento, nobela, dula, tula, sanaysay at alamat. Mga pagdulog sa panunuring pampanitikan. 4 na uri ng pandulog. Formalistiko o pang-anyo. Moralistiko, psikolohikal, sosyologikal o panlipunan. Ano ang formalistiko o pang-anyo? Ang formalistiko o pang-anyo ay isang pagdulog na nakatuon mismo akdang pampanitikan. Sinusuri nito ang anyo, pagkakabuo, mga elemento, wika, estilo at paraan ng pagkakalikha ng akda upang maunawaan ang kahulugan at mensahe nito. Halimbawa, paano ginawa at binuo ang akda? Ano ang sinusuri sa formalistiko? Mga elementong sinusuri. Tauhan, mga gumaganap sa akda. Banghay, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Tagpuan, lugar at panahon ng kwento. Tema, pangunahing ideya o mensahe. Wika at estilo, paraan ng paggamit ng mga salita. Simbolo, mga bagay o ideya na may malalim na kahulugan. At ang huli, istruktura, pagkakabuo at organisasyon ng akda. Sumunod naman ay focus ng formalistikong pagdulog. Ang formalistikong pagdulog ay nakatuon sa akda, elemento, pagkakabuo at kahulugan. Hindi pangunahing nakatuon sa buhay ng may akda, personal na karanasan ng may akda, at kasaysayan ng panahon. Ang mahalaga ay kung ano ang nasa mismong akda at kung paano ito nabuo. Sa madaling salita po, ang focus natin dito ay kung paano ginawa at binuo ang isang akda. Tinitignan natin kung paano nakatulong ang bawat bahagi para maging malinaw ang kabuuang kwento. Next slide ay halimbawa. Tauhan, sino ang pangunahing tauhan? Banghay, paano umunlad ang mga pangyayari? Tagpuan, saan at kailan nangyari ang kwento? Tema, ano ang pangunahing mensahe? Wika, paano ginamit ang mga salita at tayutay? Halimbawa ng tanong ay, ano ang ipinapakita ng kwento? So, habang nagbabasa tayo ng isang kwento, mapapansin natin kung paano kumilos ang mga tauhan at kung paano umikot ang mga pangyayari. Dito natin makikita kung paano nabubuo ang mensahe ng akda. So, for the last slide, bakit mahalaga ang formalistiko? Ang formalistikong pagdulog ay mahalaga dahil nakakatulong ito upang mas maunawaan ng isang akda. Napapansin natin ang mga detalye at elemento na maaaring hindi agad makita. Nauunawaan natin kung paano nagkakaugnay ang bawat bahagi ng akda. Mas nasusuri natin kung paano ipinapahayag ng manunulat ang mensahe at tema. So, kaya mahalaga ito is hindi lang tayo basta nagbabasa, mas napapansin natin ang mga detalye at mas naiintindihan natin kung bakit ganito ang pagkakagawa ng akda.